Sa liblib na bahagi ng Baryo Liko, kung saan ang hangin ay tila laging may dalang bulong ng mga lumang lihim, nakatayo ang isang maliit at halos gumuguhong kubo. Pawid ang bubong nito at kawayan ng dingding, may ilang bahagi pang tinapalan na lamang ng lumang sako upang hindi pasukin ng hangin at ulan. Doon nakatira ang mag-amang magsasaka, si Mang Tino, at ang kanyang nag-iisang anak na si Berto. Mahigit 10 taon nang byudo si Mang Tino. Mula nang bawian ng buhay ang kanyang asawa dahil sa matinding lagnat, siya na lamang ang nagsilbing ina at ama kay Berto. Hindi madali ang kanilang buhay. Ang maliit nilang bukirin ay halos hindi sapat upang punuin ang kanilang mga sikmura araw-araw. Madalas ay asin at kanin lamang ang kanilang hapunan, at kung minsan, kapag sinuwerte, may kaunting tuyo o gulay na napitas sa gilid ng bukid. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nanatiling matatag si Mang Tino. Tahimik siyang tao, bihirang magreklamo, at mas lalong bihirang magkwento ng takot. Para sa kanya, ang buhay ay parang bukid, kailangan lamang tiyagain hanggang may anihin. Isang dapit hapon, habang pauwi ang mag-ama mula sa bukirin, napansin ni Berto ang isang kakaibang bagay sa may pintuan ng kanilang kubo. "Ama," mahinang tawag ng bata, "may nakalagay po sa may pinto." Napahinto si Mang Tino at sinundan ng tingin ang tinuturo ng anak. Sa mismong harapan ng kanilang pintuan, may nakapatong na maliit na bilao. Sa ibabaw nito ay may 3 pirasong hinog na saging at isang maliit na piraso ng puting tela. Nagkatinginan ang mag-ama. "May dumaan kayang kapitbahay?" tanong ni Berto. Umiling si Mang Tino. "Walang ganitong ugali ang mga taga rito. Kung may magbibigay, kakatok muna." Maingat niyang nilapitan ang bilao. Hindi niya ito agad hinawakan. Sa baryo kasi nila may mga bagay na hindi basta dapat galawin, lalo na kung hindi mo alam kung saan galing. Tahimik ang paligid, kahit ang mga kuliglig ay tila biglang nanahimik. Sa huli, dahan-dahang pinulot ni Mang Tino ang bilao at ipinasok sa loob ng bahay. "Salamat na rin," sabi niya, pilit na pinapagaan ang boses. Baka may nagmagandang loob. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may malamig na pakiramdam na unti-unting gumagapang. Kinagabihan, matapos nilang kumain ng payak na hapunan, maagang nahiga si Berto sa lumang banig. Pagod ang bata sa maghapong pagtulong sa bukid. Si Mang Tino naman ay naiwan sa may pintuan, nakaupo sa bangkong kawayan. Nakatanaw siya sa dilim ng labas. May kung anong kakaiba. Hindi niya maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya ay may nakamasid. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, mahinang kaluskos. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Hindi iyon tunog ng hangin. Muli, kaluskos. Sa mismong may pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinawakan niya ang lumang itak na nakasabit sa dingding. Hindi dahil handa siyang lumaban, kundi dahil iyon lamang ang tangi niyang panangga sa mundo. "May tao ba riyan?" Mahina ngunit matigas niyang tanong. Walang sumagot. Marahang bumukas ang pinto. Sumalubong ang malamig na hangin. Walang tao. Ngunit sa mismong bungad ng pintuan, may bakas sa lupa. Maliit, parang yapak ng bata. Ngunit hindi pangkaraniwan ang hugis. Napasinghap si Mang Tino. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at muling naupo, ngunit hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Nagising si Berto na masigla. "Ama, ang tamis ng saging kagabi," masayang sabi ng bata habang naghahanda sila para pumunta sa bukid. Tipid na ngumiti si Mang Tino. Ngunit bago sila tuluyang lumabas ng bahay, biglang napahinto si Berto. "Ama, ano yon? May nakaupo po sa may pintuan kagabi." Nanigat si Mang Tino. "Ano ang ibig mong sabihin?" Dahan-dahan niyang tanong. Kumamot sa ulo ang bata. "Akala ko panaginip lang, pero may maliit na matandang lalaki po."
Nakatingin lang sa akin. Maliit, tapos parang kulay lupa ang balat. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Mang Tino. "Berto," maingat niyang sabi, "ano pa ang ginawa niya?" Umiling ang bata. "Wala po, nakatingin lang." Tapos parang ngumiti. Napatitig si Mang Tino sa pintuan ng kanilang kubo. Tahimik, payapa. Ngunit sa kung anong kadahilanan, pakiramdam niya ay hindi na sila nag-iisa sa Baryo Liko. At mula sa araw na iyon, gabi-gabi na nilang mararamdaman na may nakaupo sa kanilang pintuan. Mula nang ikwento ni Berto ang nakita niyang maliit na matandang lalaki sa kanilang pintuan, hindi na mapalagay si Mang Tino. Sanay siya sa hirap, sa gutom at sa pagod. Ngunit ang hindi niya sanay ay ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Sa Baryo Liko, may mga kwento na hindi basta ikinukwento ng malakas. Mga kwentong ipinapasa lamang sa bulong, sa pagitan ng matatanda at kadalasan ay sa gabi lamang binabanggit. Mga kwento tungkol sa mga hindi nakikita. Kinagabihan, sinadya ni Mang Tino na huwag munang matulog. Nagkunwari siyang nahiga sa banig sa tabi ni Berto, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, nakamasid sa may pintuan. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Halos mapapikit na si Mang Tino sa antok ng may marahang katok. Tok, tok. Napadilat siya. Hindi iyon malakas. Hindi iyon katok ng taong nagmamadali. Para lamang iyong paalala na may naghihintay. Dahan-dahang bumangon si Mang Tino, maingat na hindi magising si Berto. Muli niyang hinawakan ang lumang itak. Lumapit siya sa pintuan. "Kung sino ka man," mahina ngunit matatag niyang sabi, "magpakita ka." Walang sagot. Ngunit may narinig siyang kakaibang tunog, parang mahinang pag-ubo ng matanda. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Sa isang iglap, binuksan niya ang pinto. At doon niya nakita, sa may paanan ng kanilang pintuan, nakaupo ang isang maliit na nilalang. Halos kasing laki lamang ng isang taong gulang na bata, ngunit ang mukha ay kulubot na parang matanda. Kayumanggi ang balat nito, halos kapareho ng kulay ng lupa. Mahaba ang manipis na balbas at ang mga mata ay singkit ngunit maliwanag. Nakasuot ito ng kupas na bahag at may maliit na supot na nakasabit sa balikat. Hindi gumalaw si Mang Tino. Hindi rin gumalaw ang nilalang. Nagkatitigan sila. Maya-maya, bahagyang ngumiti ang maliit na matanda. Gabi na. Paos ngunit malinaw nitong sabi. Nanlamig ang batok ni Mang Tino. Hindi siya madaling matakot, ngunit kakaiba ang presensya ng nilalang. Hindi ito mukhang masama, ngunit hindi rin pangkaraniwan. "Bakit ka narito?" tanong ni Mang Tino. Pilit na pinatatag ang boses. Hindi agad sumagot ang maliit na nilalang. Sa halip, tumingin ito sa loob ng kubo, direkta sa natutulog na si Berto. "Matulungin ang bata," sabi nito. Mas lalo pang kumabog ang dibdib ni Mang Tino. "Ano ang kailangan mo?" muli niyang tanong. Napabuntong hininga ang maliit na nilalang sa kadahan-dahang tumayo. Kahit maliit, may kakaiba itong tindig. Parang hindi dapat maliitin. "Ako'y napadpad lamang," sabi nito. "At ang inyong pintuan ay bukas sa mga tulad ko." Napasinghap si Mang Tino sa sinabi nito. Sa baryo nila, may isang matandang paniniwala. Kapag may duwending kusang lumapit sa iyong pintuan, may dahilan iyon. Hindi ito aksidente. "Hindi kami mayaman," maingat na sabi ni Mang Tino. "Wala kaming maibibigay na handog." Muling ngumiti ang maliit na nilalang. "Hindi ako humihingi," sagot nito. "Ako'y nagbabantay." Napakunot ang noo ni Mang Tino. "Nagbabantay? Kanino?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad palayo sa pintuan. Bago ito tuluyang lumayo sa dilim, lumingon ito.
At kapag dumating ang gabi na tunay na madilim, mahina nitong sabi, maiintindihan mo rin. At sa isang iglap, parang naglaho ang maliit na nilalang sa anino. Matagal na nakatayo si Mang Tino sa pintuan. Hindi siya sigurado kung ang nakita niya ay totoo o bunga lamang ng pagod. Ngunit nang isasara na niya ang pinto, may napansin siya sa may sahig. Isang maliit na bagay. Pinulot niya ito. Isang pirasong makinang na bato, kasing liit ng butil ng mais. Ngunit kahit sa dilim, tila ito kumikislap. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Mang Tino na ang kanilang payak na buhay sa Baryo Liko ay malapit ng magbago. Magdamag na hindi nakatulog si Mang Tino. Paulit-ulit niyang tinitigan ang maliit na batong hawak niya. Kahit patay na ang kanilang lampara, may kakaiba itong kislap. Mahina ngunit malinaw, parang may sariling buhay. Hindi ito mukhang karaniwang bato mula sa bukid. At lalong hindi ito mukhang basta nahulog lamang. Pagsikat ng araw, nagising si Berto na masigla, gaya ng dati. Ngunit napansin agad ng bata ang pagod sa mukha ng kanyang ama. Ama, hindi po kayo natulog? Tanong nito habang naghihilamos sa may tapayan. Umiling si Mang Tino. Ayos lang ako. Nag-alinlangan siya kung ikukwento ang nangyari. Bata pa si Berto at ayaw niyang takutin ito. Ngunit naalala niya ang sinabi ng maliit na nilalang. Matulungin ang bata. Ano po ang hawak ninyo? Usisa ni Berto nang mapansin ang batong nasa palad ng ama. Sandaling nag-isip si Mang Tino, saka iniabot ang bato. Maingat itong tinanggap ng bata. Sa sandaling nahawakan ni Berto ang bato, bigla itong kumislap ng mas maliwanag kaysa kanina. Napaatras si Mang Tino. Berto, may nararamdaman ka ba? Tanong niya. Napakunot ang noo ng bata. Parang mainit po, pero hindi nakakapaso, sagot nito. Parang may kumikiliti sa kamay ko. Mabilis na kinuha ni Mang Tino ang bato at binalot sa lumang tela. Muling humina ang kislap nito. Hindi na siya mapakali. Anak, seryoso niyang sabi. Mula ngayon, huwag kang basta lalabas sa gabi at huwag kang lalapit sa pintuan kapag madilim na. Nagtaka si Berto ngunit tumango. Opo, ama. Lumipas ang maghapon na tila normal. Nagtungo ang mag-ama sa bukid. Nagbungkal sila ng lupa, nag-ayos ng pilapil at naglinis ng damo. Ngunit napansin ni Mang Tino ang isang kakaiba. Mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ang lupang matigas kahapon ay tila mas madaling bungkalin. Ang mga tanim na halos malanta na ay parang masiglang nakatayo. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit ng bandang hapon, napahinto siya. Ang maliit nilang taniman ng kamote na ilang linggo nang hirap tumubo ay biglang nagkaroon ng sariwang dahon. Nanlamig ang batok ni Mang Tino. Hindi ito normal. Pag-uwi nila, mas lalong tumindi ang kanyang kutob. Sa mismong harapan ng kanilang pintuan, may panibagong nakalagay. Isang maliit na dahon ng saging na may 3 butil ng asin. Napasinghap si Mang Tino. Hindi ito basta handog. Sa mga matatandang kwento ng baryo, ang asin ay tanda ng kasunduan o babala. Ama, mahinang tawag ni Berto sa kanyang likuran. Lumingon si Mang Tino. Nararamdaman ko na naman po siya, bulong ng bata. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Tino. Saan? Dahan-dahang itinaas ni Berto ang kanyang maliit na daliri. Direkta sa may pintuan. Dahan-dahang napalingon si Mang Tino. Sa gilid ng kanilang pintuan, kung saan tumatama ang pahuling sinag ng araw, may maliit na anino. Nakaupo. Hindi gumagalaw. Hindi malinaw ang anyo, ngunit sapat upang malaman. Naroon na naman ang munting nilalang. Tahimik. Nagmamasid. At sa pagkakataong iyon, malinaw nang naunawaan ni Mang Tino ang isang bagay. Hindi basta bisita ang duwende sa kanilang pintuan.
May dahilan kung bakit sila ang pinili. Hindi agad nagsalita si Mang Tino. Nakatayo lamang siya sa bungad ng kanilang kubo, nakatitig sa maliit na aninong nakaupo sa gilid ng pintuan. Ang huling liwanag ng araw ay unti-unting naglalaho at kasabay nito ay mas lalong lumilinaw ang presensya ng nilalang. Si Berto ay dahan-dahang lumapit sa likod ng kanyang ama. "Ama, siya po ba yon?" Bulong ng bata. Hindi agad sumagot si Mang Tino. Sa halip, maingat siyang huminga ng malalim. Hindi niya gustong ipakita ang kaba, ngunit ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib. "Manatili ka sa likod ko," mahinang utos niya. Tumango si Berto at sumunod. Ilang saglit pa ang lumipas bago tuluyang gumalaw ang maliit na nilalang. Dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakaupo. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Ang parehong kulubot na mukha. Ang parehong balat na kulay lupa. At ang parehong singkit ngunit matalim na mga mata. Ngumiti ito ng bahagya. "Hindi kayo dapat matakot," paos nitong sabi. Hindi bumaba ang itak sa kamay ni Mang Tino. "Kung wala kang masamang pakay," tugon niya, "sabihin mo kung bakit ka narito." Saglit na tumahimik ang duwende, tila sinusukat ang mga salita. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito. "Matagal na akong nagbabantay sa lupang ito," sabi nito. "Bago pa itinayo ang inyong kubo, bago pa dumating ang karamihan sa mga tao sa Baryo Liko." Napakunot ang noo ni Mang Tino. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. "Kung ganoon," sabi niya, "bakit ngayon ka lamang nagpakita sa amin?" Napatingin ang duwende kay Berto. May kung anong kakaibang lambot sa mga mata nito. Dahil ngayon lamang may batang may malinis na puso na muling tumira sa lupaing ito. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng anak. "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong lumakad palapit. Ngunit huminto ito bago tuluyang makalapit sa mismong pintuan. Parang may hangganan na hindi nito nilalagpasan. "Ang lupang tinatamnan ninyo," mahinang sabi nito, "ay hindi karaniwang lupa." Muling kumabog ang dibdib ni Mang Tino. "Maraming taon na ang nakalipas," patuloy ng duwende. "May mga nilalang na nag-away sa bahaging ito ng kagubatan. Hindi tao. At hindi rin hayop. Tahimik ang hangin. Kahit si Berto ay hindi gumalaw. May naiwan dito," dagdag ng duwende. "Isang bagay na matagal nang hinahanap. At matagal ko nang binabantayan." Hindi sinasadyang napahawak si Mang Tino sa telang bumabalot sa makinang nabato sa kanyang bulsa. Napansin iyon ng duwende. Bahagya itong ngumiti. "Natagpuan mo na," sabi nito. Nanlamig ang buong katawan ni Mang Tino. Anong ibig mong sabihin?" paos niyang tanong. Bahagyang tumingala ang duwende sa papadilim na langit. "Ang batong hawak mo," sagot nito, "ay hindi basta bato." Tumigil ito sandali, saka muling nagsalita. "At kapag nagising na iyon ng tuluyan, may mga darating." Biglang umihip ang malamig na hangin. Napayakap si Berto sa ama. "Ama," nanginginig na bulong ng bata. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Tino. Hindi niya alam kung ano ang mas kinatatakutan niya. Ang duwendeng nasa harap nila o ang babalang iniwan nito sa hangin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Naramdaman niyang ang kanilang maliit na kubo sa Baryo Liko ay nasa gitna ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Hindi na muling gumalaw ang duwende matapos nitong banggitin ang babala. Tahimik lamang itong nakatayo sa may gilid ng pintuan, tila naghihintay kung may itatanong pa si Mang Tino. Ngunit sa sandaling iyon, ang isip ng magsasaka ay puno ng alinlangan. Ang batong hawak niya, ang biglang pagsigla ng kanilang pananim, at ang presensya ng nilalang na tila matagal nang nagbabantay sa kanilang lupa.
Kung nagbabantay ka, sa wakas ay sabi ni Mang Tino, kanino mo kami pinoprotektahan? Bahagyang nagbago ang anyo ng mukha ng duwende. Nawala ang bahagyang ngiti nito, napalitan ng seryosong titig. Hindi pa oras upang malaman mo ang lahat, sagot nito. Hindi iyon ikinatuwa ni Mang Tino. Kung may panganib sa aking anak, matigas niyang sabi, karapatan kong malaman. Tahimik ang paligid. Ilang saglit na nagkatitigan ang tao at ang duwende. Pagkatapos ay marahang tumango ang maliit na nilalang na parabang tinanggap nito ang katatagan ni Mang Tino. May mga nilalang na naaakit sa kapangyarihan ng batong hawak mo, mahinahon nitong sabi. At kapag tuluyan na iyong nagising, maaamoy nila ito. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ano silang mga nilalang? Sandaling napatingin ang duwende sa malayong kagubatan. Mga gutom. Maikli nitong sagot. Hindi na nito ipinaliwanag pa. Ngunit sapat na iyon upang lamigin ang likod ni Mang Tino. Sa Baryo Liko, kapag ang isang nilalang ay tinawag na gutom, bihira itong tumukoy sa karaniwang hayop. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Mang Tino. Mas maingat na ngayon ang tinig. Muling bumalik ang bahagyang ngiti ng duwende. Dahil ang batang iyan, tumingin ito kay Berto, ay hindi tulad ng iba. Napatingin si Mang Tino sa anak. Ano ang mayroon sa kanya? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit hanggang sa mismong hangganan ng pintuan. Doon ito muling huminto. Ngayon ay malinaw na malinaw ang kakaibang bagay. Hindi ito makapasok. Parang may hindi nakikitang pader sa bungad ng kanilang kubo. Napansin iyon ni Mang Tino. Ayaw mo bang pumasok? Tanong niya. Bahagyang umiling ang duwende. Hindi pa maaari. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Hindi pa? Ulit niya. Hindi sumagot ang duwende. Sa halip, itinaas nito ang maliit nitong kamay at itinuro ang kahoy na haligi ng pintuan. Doon, halos natatakpan ng lumang alikabok at kupas na hibla ng abaka, may nakapulupot na manipis na pulang sinulid. Nanlamig si Mang Tino. Matagal na niyang nakikita iyon. Akala niya ay lumang tali lamang ng kanyang yumaong asawa. Ang hangganan ninyo, mahinang sabi ng duwende, ay matagal nang binantayan. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mang Tino. Naalala niya ang isang bagay mula sa nakaraan. Bago pumanaw ang kanyang asawa, may gabing tahimik itong nagtali ng pulang sinulid sa pintuan. Hindi niya noon pinansin. Ngunit ngayon, parang may mga piraso ng lihim na unti-unting nagdudugtong. Ama, mahina ngunit kinakabahang bulong ni Berto. Ano yon anak? Mas malamig po sa labas ngayon. Dahan-dahang napatingin si Mang Tino sa dilim ng bakuran. Doon niya napansin. Ang mga puno sa gilid ng kanilang kubo ay bahagyang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may mga aninong dumadaan sa pagitan ng mga ito. Mabilis siyang bumaling sa duwende. Ngunit mas seryoso na ang mukha ng maliit na nilalang. Huwag mong papatayin ang ilaw ngayong gabi, mababa nitong sabi. Bakit? Tanong ni Mang Tino. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay marahang nagsalita dahil nagsisimula na silang makaamoy. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Tino at sa dilim ng Baryo Liko may kung anong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi na umalis si Mang Tino sa may pintuan. Mahigpit ang hawak niya sa lumang itak habang nakatanaw sa madilim na bakuran. Sa loob ng kubo, sinindihan niya ang lumang lampara at inilagay sa gitna ng silid, gaya ng bilin ng duwende. Si Berto ay tahimik na nakaupo sa banig, yakap ang sarili. Ama, may darating po ba? Mahina nitong tanong. Sandaling napapikit si Mang Tino bago sumagot. Basta manatili ka lang sa loob, sabi niya. At huwag kang lalapit sa pintuan. Tumango ang bata, bagaman halatang kinakabahan. Sa labas, ang hangin ay unti-unting lumalamig.
Hindi iyon ang karaniwang lamig ng gabi sa Bukirin. May kakaibang bigat ang paligid, parang ang mismong hangin ay nagmamasid. Dahan-dahang napatingin si Mang Tino sa duwende. Nakatayo pa rin ito sa hangganan ng pintuan. Hindi pumapasok, hindi umaalis. Nararamdaman mo na rin, sabi ng maliit na nilalang, halos pabulong. Hindi na nagkunwari si Mang Tino. Oo, matigas niyang sagot. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, may narinig silang mahina ngunit malinaw na kaluskos mula sa may punong mangga sa gilid ng bakuran. Napahigpit ang hawak ni Mang Tino sa itak. Isa pa, sa kabilang panig naman, parang may umiikot. Hindi nagpapakita, ngunit lumalapit. Napansin iyon ng duwende. Bahagya itong yumuko, saka marahang nagsalita. Hindi pa sila makalalapit, sabi nito, hanggat buo ang hangganan. Napalingon si Mang Tino sa pulang sinulid sa haligi ng pintuan. Hangganan. Ulit niya. Tumango ang duwende. Ang inyong kubo ay may bantay na iniwan ng dating nakatira rito. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ang asawa ko ba ang tinutukoy mo? Hindi agad sumagot ang duwende. Ngunit sapat na ang katahimikan upang maintindihan ni Mang Tino. May mga bagay pala na itinago sa kanya ang kanyang asawa. Sa labas, biglang tumigil ang lahat ng kaluskos. Masyadong tahimik, masyadong bigla. Nanindig ang balahibo sa batok ni Mang Tino. Ama, pabulong na tawag ni Berto. Ano iyon? May nakasilip po sa bintana. Nanlamig ang dugo ni Mang Tino. Dahan-dahan siyang napalingon sa maliit na bintanang kawayan sa gilid ng kubo. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit nang mas tumutok ang kanyang mga mata sa dilim, may dalawang mapupulang tuldok. Nakatitig papasok. Mabilis siyang humakbang palapit, itinaas ang itak. Sa isang iglap, naglaho ang mapupulang mata. Ngunit kasunod nito ay isang mababang ungol mula sa labas. Hindi iyon hayop na karaniwan niyang naririnig sa bukid. Napalingon siya sa duwende. Ngayon ay mas mabigat na ang boses nito. Nagsisimula na silang sumubok. Hanggang kailan sila maghihintay? Tanong ni Mang Tino. Pilit pinipigil ang kaba. Tahimik ang duwende sa loob ng ilang saglit. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Hanggang may magkamali sa loob ng bahay na ito. Biglang napatingin si Mang Tino kay Berto. Mahigpit niyang nilapitan ang bata. Anak, mababa ngunit mariin niyang sabi. Ano mang mangyari, huwag mong lalampasan ang pintuang ito ngayong gabi. Naiintindihan mo ba? Napalunok si Berto ngunit tumango. Opo, ama. Sa labas, muling gumalaw ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Mas marami na. Mas malapit. At sa gitna ng madilim na gabi sa Baryo Liko, may mga nilalang na naghihintay lamang ng isang pagkakamali. Mas lalong bumigat ang hangin habang lumalalim ang gabi sa Baryo Liko. Hindi na umupo si Mang Tino. Nakatayo lamang siya sa loob ng pintuan, handang sumalo sa anumang mangyayari. Ang liwanag ng lampara sa gitna ng kubo ay patuloy na kumikislap. Tila ba nakikipaglaban din sa lumalapit na dilim. Si Berto ay nananatiling tahimik sa banig, ngunit kapansin-pansin ang mabilis nitong paghinga. Ama, mahina niyang tawag. Oo, anak. Bakit po parang mas malamig? Hindi agad sumagot si Mang Tino. Ramdam din niya iyon. Ang lamig ay hindi galing sa hangin. Ito ay parang gumagapang mula sa lupa. Sa labas ng kubo, muling nagkaroon ng galaw. Ngayon ay mas malinaw ang mga yabag paikot-ikot sa kanilang bakuran. Hindi nagmamadali, hindi nag-iingay. Parang naghihintay. Napatingin si Mang Tino sa duwende. Ang maliit na nilalang ay nakapirmi pa rin sa hangganan, ngunit ngayon ay mas matalim ang mga mata nito.
Hindi sila basta susugod, sabi nito. Gusto nilang mapagod kayo. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Mapagod? Tumango ang duwende. Kapag nanghina ang loob ng tao, doon sila pumapasok. Napahigpit ang panga ni Mang Tino. Hindi siya papayag. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may narinig silang mahinang tinig mula sa labas. Berto, nanigas ang bata. Ama, nanginginig na bulong nito. Narinig ninyo po? Hindi agad sumagot si Mang Tino. Narinig niya. Malinaw. Tinig ng babae. Mahina. Malambing. Parang pamilyar. Berto, lumabas ka anak. Nanlamig ang likod ni Mang Tino. Hindi iyon maaaring mangyari. Dahan-dahan niyang inilipat ang katawan upang matakpan si Berto mula sa pintuan. Huwag kang makikinig, mariin niyang sabi. Ngunit ang bata ay nanginginig. Ama, parang si inay. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Tino. Sa labas, muling nagsalita ang tinig. Mas malinaw, mas malapit. Anak, nandito ako. Mahigpit na niyakap ni Mang Tino ang balikat ni Berto. Makinig ka sa akin. Bulong niya, puno ng diin. Hindi si inay iyon. Tahimik ang duwende. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa dilim ng bakuran. Subok lamang, mababa nitong sabi. Sa labas, may marahang kaluskos sa mismong harapan ng pintuan. Parang may paa na huminto ron. Unti-unting napatingin si Berto sa pintuan. Ama! Bulong ng bata. Bago pa makagalaw si Mang Tino, may marahang kumatok. Tok! Tok! Parehong katok noong unang gabi. Ngunit ngayon, may kasamang pabulong na tinig. Berto, buksan mo ang pinto. Nanindig ang balahibo sa buong katawan ni Mang Tino. Dahan-dahan niyang inabot ang telang nakabalot sa makinang na bato sa kanyang bulsa. Sa sandaling nahawakan niya iyon, biglang uminit ang kanyang palad. Napatingin ang duwende sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Kumagalaw na ang bato, sabi nito. Sa labas ng kubo, may kung anong kumamot sa kahoy ng pintuan. Mahaba, mabagal, at sa gitna ng gabi sa Baryo Liko, ang tunay na pagsubok ng mag-ama ay nagsisimula pa lamang. Hindi na gumalaw si Mang Tino. Mahigpit ang yakap niya kay Berto habang ang mahinang pagkamot sa pintuan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Ang bawat galos sa kahoy ay tila dumidiretso sa kanyang dibdib. Mahaba, mabagal, parang sinasadya. Sa labas, muling narinig ang tinig. Anak, malamig dito. Papasukin mo ako. Napapikit si Berto, nanginginig. Ama, parang si inay talaga. Mas lalong humigpit ang hawak ni Mang Tino sa balikat ng bata. Makinig ka sa akin, bulong niya, mariin ngunit lambing. Kahit kailan, hindi ka tatawagin ng inay mo mula sa dilim. Tahimik ang duwende sa may hangganan, ngunit nakatutok ang matalim nitong tingin sa pulang sinulid na nakapulupot sa haligi ng pintuan. Bantayan mo ang sinulid, bigla nitong sabi. Napatingin si Mang Tino roon. Ngayon niya napansin, ang pulang sinulid ay bahagyang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may humihila rito mula sa labas. Nanlamig ang dugo ni Mang Tino. Bakit gumagalaw? Tanong niya. Mababa ang tinig ng duwende. Sinusubukan nilang hanapin ang siwang. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Mabilis na lumapit si Mang Tino sa pintuan. Maingat niyang hinawakan ang pulang sinulid. Mainit ito. Parang buhay. Sa labas, biglang tumigil ang pagkamot. Sumunod ang mabigat na katahimikan.
Ilang segundo. Pagkatapos, may marahang buntong hininga mula sa kabilang panig ng pintuan. Malungkot, mahaba. Atin na lamang itong tapusin. Nanindig ang balahibo ni Mang Tino. Biglang, may malakas na pagkalabog sa dingding ng kubo sa gawing likuran. Napasinghap si Berto. Ama! Mabilis na napalingon si Mang Tino. Ang kawayan sa likod ng kubo ay bahagyang umuuga, parang may bumangga roon. Muli, mas malakas. Bumilis ang tibok ng puso ni Mang Tino. Hindi sila makapasok sa pintuan, sabi ng duwende. Mas mabigat ang boses ngayon. Kaya naghahanap sila ng ibang daan. Napamura ng mahina si Mang Tino. Mabilis niyang hinila si Berto palapit sa gitna ng kubo, malapit sa lampara. Huwag kang lalayo rito, utos niya. Tumango ang bata, halos mapaluha na. Sa labas, nagsimula ang mabagal na pag-ikot ng mga yabag sa paligid ng kubo. Hindi na sila nagtatago. Mas marami na sila. Mas mabigat ang presensya. Muling uminit ang batong hawak ni Mang Tino. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang kislap nito kahit nakabalot sa tela. Napatingin ang duwende ron. Atin na ngang ginising, mahina nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ano ang mangyayari kapag tuluyan itong nagising? Tanong niya. Sandaling tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay marahan itong sumagot. May darating na tagapaghanap. Biglang, may malakas na kalabog sa bubong ng kubo. Parang may mabigat na bagay na lumapag sa pawid. Napayakap si Berto sa ama. Ama, may nasa taas. Unti-unting napatingala si Mang Tino. Sa ibabaw ng kanilang kubo, may kung anong gumagapang. Mabagal, mabigat. At sa labas ng pintuan, ang pulang sinulid ay bahagyang kumislot. Parang may hangganang unti-unting sinusubok. Hindi na kumurap si Mang Tino. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pawid na bubong habang ang mabagal na paggapang sa itaas ay patuloy na umuusad. Ang bawat galaw ay nagpapalaglag ng maliliit na piraso ng tuyong damo na dahan-dahang nahuhulog sa sahig ng kubo. Si Berto ay mahigpit na nakakapit sa kanyang ama. Ama! Nanginginig na bulong ng bata. Manatili ka lang dito, sagot ni Mang Tino, pilit pinatatatag ang tinig. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang papalapit na ng papalapit ang panganib. Sa may pintuan, nanatiling nakapirmi ang duwende. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang mga mata nito ay matalas na nakatutok sa bubong. Hindi pa sila makapasok, mababa nitong sabi. Sigurado ka ba? Tanong ni Mang Tino. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, bahagya itong tumingala. Doon nila narinig. Isang mahinang singhot. Parang may umaamoy. Unti-unti itong gumagalaw sa ibabaw ng bubong, paikot-ikot. Parang naghahanap ng siwang. Nanlamig ang batok ni Mang Tino. Hinahanap nila ang butas, bulong ng duwende. Ang pinakamahinang bahagi. Mabilis na napatingin si Mang Tino sa kisame. May isang bahagi ng pawid na bahagyang lumundo. Ang lumang tulo na matagal na niyang balak ayusin, ngunit hindi nagawa dahil sa kakapusan. Biglang tumigil ang paggapang. Eksakto sa ibabaw ng bahaging iyon. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Ama! Halos maiyak na si Berto. Walang gagalaw. Mariing bulong ni Mang Tino. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, may marahang pagdiin mula sa itaas. Ang pawid ay bahagyang bumuka. Isang manipis na hibla ng alikabok ang nahulog. Kasunod nito, may dalawang mapupulang tuldok na sumilip sa maliit na siwang. Napasinghap si Berto. Mabilis na iniharang ni Mang Tino ang katawan niya sa bata. Kasabay nito, biglang uminit ng husto ang batong nasa kanyang bulsa. Napaatras siya sa init.
Dumidilim na ang oras. Sabi ng duwende, mas mabigat ang tinig. Malapit na ang tunay na tagapaghanap. Hindi pa ba sila iyon? Tanong ni Mang Tino, halos paos. Umiling ang duwende. Mga gutom pa lamang yan. Biglang, may matinis na kalmot sa bubong. Mas malakas. Mas marahas. Ang siwang sa pawid ay bahagyang lumaki. May maitim na aninong pilit na sumisilip pababa. Napahigpit ang hawak ni Mang Tino sa itak. Kung papasok sila, simulan niya. Hindi pa. Putol ng duwende. Sa mismong sandaling iyon, ang pulang sinulid sa pintuan ay biglang kumislap ng mahina. Parang may puwersang umalalay dito. Kasunod nito, may malakas na ungol mula sa bubong. Bigla itong tumigil. Ang anino ay mabilis na umurong. Ang mapupulang mata ay naglaho. Sa labas ng kubo, sabay-sabay na umatras ang mga yabag sa dilim. Mabagal. Nag-aatubili. Parang napilitang umurong. Ilang saglit na walang gumalaw. Tanging hingal ng mag-ama ang maririnig. Unti-unting napababa ang itak sa kamay ni Mang Tino. Umalis na ba sila? Bulong ni Berto. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa malayong kagubatan. Mas lalo pang naging seryoso ang mukha nito. Hindi pa tapos, mahina nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Bakit? Dahan-dahang bumaling ang duwende sa kanya. At dahil ngayon, alam na nila kung saan kayo hahanapin. Sa malayo, mula sa pusod ng kagubatan ng Baryo Liko, may isang mahabang alulong na umaling-awngaw sa gabi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Tino ang tunay na bigat ng panganib na dumarating. Matagal na umalingawngaw sa hangin ang alulong mula sa kagubatan. Hindi iyon tulad ng karaniwang iyak ng hayop. May lalim, may talim. Parang may isip ang tunog, parang may mensaheng ipinadala sa dilim. Hindi na huminga nang maluwag si Mang Tino. Sa halip, mas lalo siyang naging alerto. Ama! Mahinang tawag ni Berto. Niyakap niya ang bata at marahang hinaplos ang likod nito. Ligtas ka rito, bulong niya kahit hindi na siya sigurado. Sa may pintuan, nanatiling tahimik ang duwende. Ngunit ngayon, hindi na ito nakatingin sa bubong o sa bakuran. Nakatitig ito sa malayo, sa direksyon ng kagubatan. Dumarating na siya, sabi nito. Nanlamig ang dugo ni Mang Tino. Ang tagapaghanap? Paus niyang tanong. Dahan-dahang tumango ang duwende. Ang tunay na umaamoy sa bato. Biglang uminit muli ang makinang na bato sa bulsa ni Mang Tino. Mas mainit kaysa dati. Parang may sariling tibok. Napatras siya ng bahagya. Ano ba talaga ito? Tanong niya, halos pabulong. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay nagsalita ito ng mababa ngunit malinaw. Isang binhi ng kapangyarihang matagal nang inilibing. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Bakit napunta sa amin? Napatingin ang duwende kay Berto. Dahil ang bata ang nakapukaw dito. Napahigpit ang yakap ni Mang Tino sa anak. Sa labas, muling gumalaw ang hangin. Ngunit ngayon, may mabibigat na yabag na nagmumula sa malayo. Hindi nagtatago. Hindi nagmamadali. Parang alam nitong walang makakapigil sa paglapit nito. Unti-unting lumapit ang tunog. Bawat hakbang ay parang dumadagundong sa lupa. Napatayo ng tuwid ang duwende sa hangganan ng pintuan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Tino ang tensyon sa maliit na nilalang. Makinig kang mabuti, mabilis ngunit mahina nitong sabi. Kapag dumating siya sa bakuran, huwag na huwag mong papatayin ang ilaw. Tumango si Mang Tino. At ang bata, dagdag ng duwende, huwag mong hahayaan na hawakan niya ang bato kapag nasa labas ang nilalang. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Bakit? Saglit na nag-aalinlangan ang duwende. Pagkatapos marahang sumagot.
dahil maaaring siya ang tawagin. Biglang, may malakas na yabag na huminto sa dulo ng kanilang bakuran. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang gabi. Unti-unting napalingon si Mang Tino sa pintuan. Sa dilim ng bakuran, may isang napakalaking anino na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi pa malinaw ang anyo, ngunit sapat upang maramdaman ang bigat ng presensya nito. Mabagal itong huminga, parang umaamoy, parang naghahanap. Ang lampara sa loob ng kubo ay bahagyang kumislot. Ang pulang sinulid sa pintuan ay muling kumislot, at ang makinang nabato sa palad ni Mang Tino biglang tumibok sa labas ng kanilang kubo sa Baryo Liko. Dumating na ang tagapaghanap. Hindi gumalaw si Mang Tino. Ang itak sa kanyang kamay ay nanatiling nakataas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa napakalaking aninong nakatayo sa dulo ng kanilang bakuran. Ang nilalang ay hindi pa ganap na lumalapit. Parang nagmamasid muna. Ang lampara sa loob ng kubo ay patuloy na kumikislot at ang makinang nabato sa palad ni Mang Tino ay tumitibok na parang puso. Isang beses, 2 beses, mas mabilis. Ama, halos hindi marinig ang boses ni Berto. Niyakap siya ni Mang Tino ng mas mahigpit. "Huwag kang gagalaw," bulong niya. Sa may pintuan, ang duwende ay nakatayo ng tuwid. Wala na ang dating kalmadong anyo nito. Ang maliit nitong katawan ay tila handang sumagupa sa anumang darating. Unti-unting gumalaw ang anino sa bakuran. Isang hakbang pasulong. Dumagundong ang lupa. Napapikit si Berto. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ngayon ay mas malinaw na ang hugis. Matangkad. Payat ngunit mahaba ang mga bias. Ang ulo ay bahagyang nakayuko, parang patuloy na sumisinghot sa hangin. "Siya na iyon," mababang sabi ng duwende. Hindi na sumagot si Mang Tino. Ang nilalang ay muling humakbang. Ngayon ay nasa gilid na ito ng kanilang bakuran. Hindi pa rin ito lumalapit sa mismong pintuan. Parang may hangganang hindi nito matawid. Biglang umalingaw-ngaw ang isang mababang ungol mula sa dibdib ng nilalang. Mahaba, gutom, napahigpit ang hawak ni Mang Tino sa itak. "Ano ang gagawin natin?" tanong niya sa duwende. Mahina ngunit malinaw ang sagot ng maliit na nilalang. "Maghintay." Napakunot ang noo ni Mang Tino. "Maghintay?" Tumango ang duwende. Sinusukat niya ang hangganan. Sa labas, ang tagapaghanap ay bahagyang yumuko. Tila sinusuri ang lupa malapit sa pintuan. Unti-unti itong lumapit. Isang hakbang. Isa pa. Ngunit nang makarating ito sa mismong gilid ng bakuran, bigla itong napahinto. Parang may invisible na pader. Mabagal nitong iniangat ang ulo. At sa unang pagkakataon, sumilip ang mukha nito sa liwanag ng buwan. Nanigas si Mang Tino. Hindi iyon mukhang tao. Mahaba ang mukha. Malalim ang hukay ng mga mata. At sa loob ng anino, may mahinang pulang kislap ang mga mata nito. Biglang napasinghap si Berto. Sa sandaling iyon, umingay ng malakas ang makinang nabato sa palad ni Mang Tino. Hindi na lamang ito mainit. Ito ay kumikislap na. Napalingon ang tagapaghanap. Direkta sa kubo. Direkta kanila. "Hindi maganda," bulong ng duwende. Unti-unting itinuwid ng nilalang ang katawan nito. Pagkatapos, dahan-dahan nitong iniangat ang isang napakahabang kamay at itinuro ang mismong pintuan ng kubo. Biglang dumagundong ang lupa. Ang pulang sinulid sa haligi ay kumislot ng marahas. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may manipis na bitak na lumitaw sa hangganan ng kanilang pintuan. Nanlaki ang mata ng duwende.
Atin nang nasira. Napalunok si Mang Tino. Sa labas, ang tagapaghanap ay nagsimulang humakbang papalapit. Mabagal, tiyak, at wala nang pag-aatubili. Parang tumigil ang oras sa loob ng kubo. Nakatitig si Mang Tino sa manipis na bitak na unti-unting gumagapang sa hangganan ng pintuan. Ang pulang sinulid na matagal ng tahimik ay ngayon ay bahagyang nanginginig, tila nahihirapan sa bigat ng puwersang dumidiin mula sa labas. Ang tagapaghanap ay patuloy na lumalapit. Mabagal, tiyak. Ang bawat hakbang nito ay may kasamang mahinang dagundong sa lupa. Ama, nanginginig na bulong ni Berto. Hindi sumagot si Mang Tino. Mahigpit lamang niyang niyakap ang bata habang ang isa niyang kamay ay nakahawak pa rin sa makinang na bato. Ngayon ay mas mainit ito. Mas maliwanag. Parang tumutugon sa presensya ng nilalang sa labas. Sa may pintuan, ang duwende ay napapikit sandali, tila nag-iipon ng lakas. Hindi pa tapos ang hangganan, mababa nitong sabi. Pero humihina na. Napakagat si Mang Tino sa labi. Ano ang kailangan? Mabilis niyang tanong. Dahan-dahang dumilat ang duwende. Atensyon, sagot nito. At tapang. Hindi iyon malinaw. Ngunit wala ng oras para magtanong pa. Sa labas, huminto ang tagapaghanap sa mismong harap ng bakuran. Ngayon ay halos abot na nito ang invisible na hangganan. Mabagal itong yumuko. Suminghot. Parang sigurado na sa kanyang hinahanap. Biglang, umugong ang makinang na bato sa kamay ni Mang Tino. Isang malakas na pulso ng liwanag ang kumawala mula sa telang nakabalot dito. Napasinghap ang duwende. Huwag mong hayaang mahulog, babala nito. Ngunit huli na. Dahil sa tindi ng init, napabitaw si Mang Tino. Nahulog ang bato sa sahig. At sa sandaling tumama ito sa lupa, biglang kumislap ang buong loob ng kubo sa maputlang liwanag. Napaatras si Berto. Napapikit si Mang Tino. Sa labas, napahinto ang tagapaghanap. Unti-unti nitong iniangat ang ulo. Direkta sa pintuan. Direkta sa kumikislap na bato. At sa unang pagkakataon, ngumiti ang nilalang. Isang mabagal, gutom, ngiti. Nanindig ang balahibo sa buong katawan ni Mang Tino. Hindi maganda ito, bulong ng duwende. Mas mabigat kaysa dati ang boses. Dahan-dahang gumapang ang bitak sa hangganan. Mas mahaba na ngayon. Mas malinaw. Ang pulang sinulid ay bahagyang napunit sa isang hibla. Sa loob ng kubo, ang bato ay patuloy na kumikislap sa sahig. At si Berto ay hindi sinasadyang napalapit dito. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Berto! Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang umangat ang maliit na kamay ng bata at ang makinang na bato ay biglang lumutang mula sa sahig. Tahimik. Maliwanag. At tila tumutugon sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ng duwende. Tinatawag na siya. Sa labas, ang tagapaghanap ay gumawa ng isa pang mabigat na hakbang pasulong. At ang bitak sa hangganan ng pintuan ay tuluyan ng lumaki. Parang nawala ang lahat ng tunog sa loob ng kubo. Nakatayo si Berto sa gitna ng silid. Ang maliit niyang kamay ay bahagyang nakaangat. Sa ibabaw ng kanyang palad ay lumulutang ang makinang na bato. Umiikot ng marahan, naglalabas ng maputlang liwanag na tumatama sa dingding ng kubo. Hindi na ito simpleng kislap. Ito ay buhay. Ama, mahina, ngunit tila malalim ang boses ni Berto. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. May kakaiba sa tinig ng bata, parang may kasamang alingaw-ngaw na hindi sa kanya nagmumula. Berto, paus na tawag ni Mang Tino, dahan-dahang lumalapit. Ilagay mo muna yan, anak. Ngunit hindi gumalaw ang bata.
Nakatitig lamang siya sa lumulutang na bato, parang may naririnig na iba. Sa may pintuan, nanigas ang duwende. Hindi na maganda ito, bulong nito. Mas maaga siyang tumutugon kaysa inaasahan ko. Sa labas, ang tagapaghanap ay tuluyan nang nakalapit sa hangganan. Ang mahaba nitong mukha ay bahagyang sumilip sa liwanag na tumatagas mula sa kubo, at ang mapupulang mata nito ay nakapako kay Berto. Biglang lumakas ang tibok ng bato. Isang pulso. 2. 3. Kasabay nito, ang pulang sinulid sa haligi ay muling kumislot, ngunit ngayon ay may tunog na tila unti-unting napupunit. Nanlalamig ang pawis sa batok ni Mang Tino. Berto, mas mariin niyang tawag. Ibigay mo sa akin ang bato. Dahan-dahan na palingon ang bata. Ang mga mata nito ay maliwanag. Hindi pula, hindi madilim, kundi parang may sumasalaming liwanag mula sa loob. Ama, may nagsasalita po. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Sino? Mabilis niyang tanong. Bahagyang kumunot ang noo ni Berto, parang nakikinig. Hindi ko po kilala, pero sinasabi niya, ako raw ang susi. Napamura ng mahina ang duwende. Hindi dapat niya naririnig iyon, sabi nito. Sa labas, biglang itinaas ng tagapaghanap ang napakahabang kamay nito. Dahan-dahan, tiyak, at marahang idiniin sa invisible na hangganan. Sa sandaling iyon, may malutong na tunog, parang salamin na nagkabitak. Napasinghap si Mang Tino. Ang pulang sinulid ay napigtas sa isa pang hibla. Hindi na magtatagal, mariing sabi ng duwende. Ngunit sa loob ng kubo, ang bato ay mas lalong lumiwanag, at si Berto ay bahagyang umangat ang mga paa mula sa sahig. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Berto! Mabilis siyang sumugod at hinawakan ang anak. Sa sandaling nahawakan niya ito, biglang kumawala ang isang malakas na bugso ng liwanag mula sa bato. Napapikit ang lahat. Sa labas, napaatras ang tagapaghanap ng kalahating hakbang. Isang mababang ungol ang kumawala mula sa dibdib nito. Sa may pintuan, napangiti ng bahagya ang duwende. Tumutugon ang hangganan. Unti-unting humupa ang liwanag. Dahan-dahang bumalik ang mga paa ni Berto sa sahig. Ang bato ay hindi na lumulutang, ngunit mas maliwanag na kaysa dati. Humihingal si Mang Tino habang yakap ang anak. Ayos ka lang ba? Mabilis niyang tanong. Napakurap si Berto. Parang nagising mula sa malalim na antok. Opo, Ama? Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Tino, muling umugong ang hangganan. Mas malakas, mas marahas. Sa labas, ang tagapaghanap ay hindi na umatras. Sa halip, muling idiniin nito ang kamay sa hangganan. At sa pagkakataong ito, mas lumaki ang bitak sa pintuan. Tahimik na napapikit ang duwende. At ngayon, magsisimula na talaga. Hindi na nag-aatubili si Mang Tino. Mahigpit niyang hinila si Berto palayo sa pintuan, habang ang makinang na bato ay mabilis niyang binalot muli sa lumang tela. Ngunit kahit nakabalot, ramdam pa rin niya ang malakas na pulso nito. Parang may sariling pintig na hindi mapigilan. Sa labas, ang tagapaghanap ay patuloy na dumidiin sa hangganan. Bawat pagdiin nito ay may kasamang mababang dagundong. At bawat dagundong ay may katumbas na pagkapunit ng pulang sinulid. Sa may pintuan, ang duwende ay napayuko sandali, tila nag-iisip ng mabilis. Mang Tino, mahina ngunit matalim nitong tawag. Ano ang dapat gawin? Agad na sagot ng magsasaka. Dahan-dahang itinaas ng duwende ang tingin nito sa pulang sinulid. Kailangan nating patibayin ang hangganan. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Paano? Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay nagsalita ito ng mabigat.
Ang sinulid na iyan ay hindi karaniwang tali. Iyan ay binuhol gamit ang panata. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Naalala niya ang gabing tahimik na nagtali ang kanyang asawa sa pintuan. Hindi siya noon pinansin. Ngayon, parang bawat alaala ay bumabalik. Panata ng asawa ko? Mahina niyang tanong. Tumango ang duwende. Siya ang unang nagbantay sa hangganang ito. Parang may kumurot sa puso ni Mang Tino. Ngunit wala ng oras para sa lungkot. Sa labas, lumakas ang pagdiin ng tagapaghanap. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. May isa pang hibla ng pulang sinulid ang napigtas. Napamura si Mang Tino. Sabihin mo ang dapat kong gawin, mariin niyang sabi. Napatingin ang duwende sa kanya. Tila sinusukat ang kanyang loob. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Kailangan mong hawakan ang sinulid at ulitin ang panata ng nagbantay. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Hindi ko alam ang panata. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay tumingin ito kay Berto. Alam ng dugo, bulong nito. Napalingon si Mang Tino sa anak. Si Berto ay nakatingin sa pulang sinulid, parang may inaalalang malalim. Ama, mahina nitong sabi. Ano yun anak? Parang narinig ko na ito dati. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Tino. Anong narinig mo? Dahan-dahang lumapit si Berto sa haligi ng pintuan. Hindi na siya napigilan ni Mang Tino sa sandaling hinawakan ng bata ang pulang sinulid. Biglang kumislap ito ng mahina. Nanigas ang duwende. Tumutugon. Napapikit si Berto. Pagkatapos, mahinahon, malinaw, at parang hindi mula sa kanya ang boses. Nagsalita siya. Sa dugong nagbabantay, sa lupang pinangangalagaan. Biglang umugong ang hangganan. Napasinghap si Mang Tino. Walang aninong tatawid, walang gutom na makalalapit. Mas lumiwanag ang pulang sinulid. Sa labas, biglang napaungol ang tagapaghanap. Hanggat may pusong handang tumayo sa pintuan. Sa huling salita, biglang kumislap ng maliwanag ang pulang sinulid. Ang bitak sa hangganan ay bahagyang huminto sa paglawak. Napaatras ang tagapaghanap ng isang hakbang. Huminga ng malalim ang duwende. Ngunit hindi ito ngumiti. Sa halip, mas lalo itong naging seryoso. Panandalian lamang iyon. Mahina nitong sabi. Nanlamig si Mang Tino. Bakit? Dahan-dahang tumingin ang duwende sa malayong kagubatan. Dahil hindi siya nag-iisa. Sa dilim ng mga puno, may isa pang pares ng mapupulang mata ang dahan-dahang nagmulat. At sa gabing iyon sa Baryo Liko, mas lumalim ang panganib na nakapaligid sa kubo ng mag-ama. Hindi agad nakahinga si Mang Tino. Nakatitig lamang siya sa dilim ng kagubatan kung saan dahan-dahang nagmulat ang ikalawang pares ng mapupulang mata. Ang unang tagapaghanap ay nanatiling nakatayo sa hangganan, ngunit ngayon ay hindi na ito nag-iisa. Mas bumigat ang hangin, mas lumamig ang gabi. Ama, mahina ang boses ni Berto. Mahigpit siyang hinila ni Mang Tino palayo sa pintuan. Dito ka lang sa tabi ko, bulong niya. Sa may hangganan, ang duwende ay nanatiling tuwid ang tindig. Ngunit ngayon ay bakas na bakas ang pag-aalala sa maliit nitong mukha. Gising na ang iba, mababa nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ilan sila? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay tumingin ito sa makapal na dilim ng kagubatan. Mas marami kaysa kayanin niyong harapin. Kung walang hangganan. Napakagat si Mang Tino sa labi. Ang pulang sinulid ay muli niyang tinapunan ng tingin. Bahagya itong kumikislap matapos ang panatang binigkas ni Berto, ngunit kita pa rin ang mga napigtas na hibla. Mahina. Pagod. Sa labas,
Ang unang tagapaghanap ay muling gumalaw. Isang hakbang pasulong. Ngunit nang sumagi ito sa hangganan, may mahinang liwanag na pumigil dito. Napaatras ito ng bahagya, sabay ungol. Ngunit sa likuran nito, ang ikalawang pares ng mapupulang mata ay unti-unting lumapit. Mas mababa, mas mabigat ang galaw, parang mas matanda. Nanindig ang balahibo ni Mang Tino. Hindi sila titigil, bulong ng duwende. Kapag nasubok na ang hangganan, babalik at babalik sila. Biglang uminit muli ang batong hawak ni Mang Tino. Mas malakas ang pulso ngayon. Parang may tumatawag mula sa malayo. Napatingin ang duwende ron. Mas lalo nila iyang naaamoy, sabi nito. Kung ilalayo ko ang bato? Mabilis na tanong ni Mang Tino. Umiling ang duwende. Huli na, nakilala na nila ang bakas. Nanlalamig ang pawis sa batok ni Mang Tino. Sa labas, ang ikalawang nilalang ay tuluyan ng lumapit sa gilid ng bakuran. Ngayon ay bahagyang nasisinagan ng buwan ang hugis nito. Mas malaki, mas malapad ang balikat. At ang ulo nito ay mabagal na umiikot, parang sinusuri ang buong paligid. Isang mababang alulong ang kumawala mula rito. Tumugon ang unang tagapaghanap ng mahina ngunit gutom na ungol. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Parang nag-uusap sila, bulong niya. Tumango ang duwende. Nagpapasya. Tahimik ang gabi sa loob ng ilang saglit. Pagkatapos, sabay na umangat ang mga ulo ng dalawang nilalang. Direkta sa kubo, direkta sa pintuan. Biglang kumislot ang pulang sinulid. Mas malakas, mas marahas. Nanlaki ang mata ng duwende. Hindi maganda. Bakit? Mabilis na tanong ni Mang Tino. Mababa ang sagot ng duwende. Dahil kapag nagkaisa ang mga tagapaghanap, hindi na sapat ang lumang panata. Nanlamig ang dugo ni Mang Tino. Sa labas, sabay na humakbang pasulong ang dalawang nilalang. At ang hangganan ng kanilang pintuan ay muling umalingaw-ngaw sa ilalim ng mabigat na puwersa. Umalingaw-ngaw ang kubo sa bigat ng dalawang nilalang na sabay na dumidiin sa hangganan. Hindi na iyon tulad ng mga naunang pagsubok. Ngayon, ang mismong hangin sa paligid ng pintuan ay parang humihinga, papasok at palabas. Kasabay ng marahas na puwersang sumasalpok sa hindi nakikitang pader. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ang pulang sinulid sa haligi ay nanginginig na parang buhay, at sa ilang bahagi ay manipis na lamang ang natitirang hibla. Ama, nanginginig na bulong ni Berto. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Tino. Matibay pa ang hangganan, sabi niya. Bagaman hindi na buo ang kanyang paniniwala. Sa may pintuan, ang duwende ay nakapikit, tila nakikinig sa mismong pintig ng hangganan. Humihina, mababa nitong sabi. Napakagat si Mang Tino sa labi. Ano pa ang magagawa natin? Dahan-dahang dumilat ang duwende. May isa pang paraan, pero may kapalit. Hindi na nagdalawang isip si Mang Tino. Sabihin mo, saglit na tumingin ang duwende kay Berto bago bumalik ang titig nito kay Mang Tino. Ang hangganan ay hindi lamang sinulid, paliwanag nito. Ito ay panatang pinapakain ng loob ng nagbabantay. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Diretso mong sabihin. Mabigat ang sumunod na mga salita ng duwende. Kailangan mo itong saluhin. Napakunot ang noo ni Mang Tino. Sasaluhin? Tumango ang duwende. Ilagay mo ang kamay mo sa haligi. Ibigay mo ang panata. Sandaling tumahimik ang magsasaka. Hindi siya mangmang sa mga lumang paniniwala ng baryo. Alam niya ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay nagbigay ng panata sa isang hangganan. Hindi iyon basta dasal. Ito ay pangako. At may hinihinging lakas. Ama, mahina ang boses ni Berto, puno ng pag-aalala.
ngunit matatag ang mukha ni Mang Tino nang siya ay humakbang palapit sa pintuan. Kung ito ang magliligtas sa anak ko, mababa niyang sabi, gagawin ko. Sa labas, sabay na umungol ang dalawang tagapaghanap. Mas lumakas ang pagdiin nila sa hangganan. Ang pulang sinulid ay kumislot ng marahas. Mabilis na inilapat ni Mang Tino ang kanyang palad sa kahoy na haligi. Sa sandaling dumikit ang balat niya sa kahoy, biglang uminit ang buong pintuan. Napasinghap siya. Ngayon, utos ng duwende. Pumikit si Mang Tino at mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, mariin niyang binigkas. Sa dugo kong nagbabantay, sa tahanang aking pinangangalagaan. Biglang umilaw ang pulang sinulid. Walang aninong tatawid. Mas lumakas ang dagundong sa labas. Walang gutom na makapapasok. Nagsimulang manginig ang kanyang braso. Parang may humihigop ng lakas mula sa kanyang katawan. Habang ako'y nakatayo sa pintuang ito, sa huling salita, biglang kumislap ng maliwanag ang buong hangganan. Napatras ang dalawang tagapaghanap ng sabay. Isang malakas na ungol ang kumawala mula sa kanila. Sa loob ng kubo, napahinga ng malalim si Berto. Ngunit si Mang Tino ay biglang napaluhod. Nanlalamig ang kanyang kamay. Parang may kinuha sa kanya ang hangganan. Mabilis na lumapit ang duwende. Tumayo ka, marin nitong sabi. Hindi pa tapos. Hingal na napatingin si Mang Tino. Gumana ba? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa labas, ang dalawang tagapaghanap ay muling tumayo. Mas mabagal, mas maingat, at sa likod nila, sa kailaliman ng kagubatan, may mas malaking anino ang bahagyang gumalaw. Nanigas ang duwende. At sa unang pagkakataon, may bakas ng tunay na kaba sa boses nito. Hindi pa, dahil may paparating pang mas matanda. Nanatiling nakaluhod si Mang Tino sa sahig. Hingal na hingal habang ang kanyang palad ay nananatiling nakadikit sa kahoy na haligi. Ramdam pa rin niya ang malamig na panghihina sa kanyang braso, parang may bahaging hinigop mula sa kanyang lakas. Ngunit hindi siya bumitaw. Hindi pa maaari. Ama. Halos maiyak na bulong ni Berto habang lumalapit. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Mang Tino. Manatili ka sa likod ko. Sa may pintuan, ang duwende ay nakatindig ng tuwid. Ang maliit nitong katawan ay tila mas lalong tumigas sa tensyon. Sa labas ng kubo, ang dalawang tagapaghanap ay umatras ng bahagya ngunit hindi sila umalis. Sa halip, pareho silang humarap sa kagubatan. Parang may hinihintay. At doon nagsimulang gumalaw ang dilim. Hindi tulad ng naunang mga anino. Mas mabagal. Mas mabigat. Ang mga puno sa malayo ay tila unti-unting naghiwalay. Parang may napakalaking bagay na dumaraan sa pagitan nila. Nanlamig ang dugo ni Mang Tino. Duwende. Paos niyang tawag. Mahina ngunit malinaw ang sagot ng maliit na nilalang. Dumarating na ang mas matanda. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino sa gilid ng kagubatan. Hindi pa malinaw ang anyo, ngunit sapat ang laki nito upang matakpan ang liwanag ng buwan sa likuran. Isang hakbang, dumagundong ang lupa. Napayakap si Berto sa likod ng ama. Ama. Hindi na sumagot si Mang Tino. Hindi niya maalis ang tingin. Sa bawat hakbang ng bagong nilalang, mas lalong umiinit ang makinang na bato sa kanyang bulsa. Mas mabilis, mas marahas, parang gustong kumawala. Napatingin ang duwende roon. Mas malakas ang umaamoy sa kanya. Mababa nitong sabi. Ang dalawang naunang tagapaghanap ay sabay na yumuko. Parang nagbibigay daan. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Pinuno ba nila yon? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende.
Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na sagot. Unti-unting sumilip sa liwanag ng buwan ang mukha ng bagong nilalang. Mas mahaba ang ulo, mas malalim ang hukay ng mga mata. At ang pulang kislap sa loob nito ay mas maliwanag, mas matanda, mas gutom. Isang mababang alulong ang kumawala mula sa dibdib nito, mahaba at mabigat, parang tawag sa buong kagubatan. Sa sandaling iyon, ang pulang sinulid sa pintuan ay muling kumislot. Mas marahas kaysa dati. Napamura ng mahina ang duwende. Hindi kakayanin ang lumang hangganan kung siya na ang susubok. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ano pa ang magagawa natin? Mabilis niyang tanong. Tahimik ang duwende sa loob ng ilang saglit. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin kay Berto. Mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng kubo. May isa pang panata, mababa nitong sabi. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Ano iyon? Ngunit bago pa sumagot ang duwende, sa labas, ang mas matandang tagapaghanap ay humakbang pasulong. At sa unang pagdiin nito sa hangganan, may malutong na bitak na umalingaw-ngaw sa pintuan. Umalingaw-ngaw sa loob ng kubo ang malutong na bitak. Hindi na iyon manipis na guhit lamang. Ang hangganan mismo sa pintuan ay kumislap ng marahas at ang pulang sinulid ay tila na puwersa sa sukdulan. Ilang hibla pa ang napigtas sa isang iglap. Nanlamig ang pawis sa batok ni Mang Tino. Hindi na ito tulad ng mga nauna. Mas mabigat ang puwersang dumidiin mula sa labas. Mas matanda. Mas gutom. Ama. Nanginginig si Berto sa likod niya. Mahigpit niyang hinila ang bata palapit. Duwende. Paos niyang tawag. Ano ang ikalawang panata? Tahimik ang maliit na nilalang sa loob ng ilang saglit. Nakatitig sa pintuan na patuloy na nanginginig. Nang magsalita ito, mabigat ang tinig. Ang unang panata ay sa dugo ng nagbabantay. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ang ikalawa, patuloy ng duwende, ay sa dugong tinatawag. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Dahan-dahan siyang napalingon kay Berto. Hindi, agad niyang sabi. Halos bulong ngunit puno ng pagtutol. Ngunit ang duwende ay hindi umurong. Siya ang kinikilala ng bato. Mahinahon ngunit matalim nitong sagot. Kung hindi siya sasagot, babagsak ang hangganan. Sa labas, muling dumagundong ang pagdiin ng mas matandang tagapaghanap. Mas malakas, mas marahas. May isa pang bitak na gumapang sa pintuan. Napapikit si Mang Tino. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Ama, mahina ang boses ni Berto. Nang tumingin siya sa anak, wala siyang nakitang takot sa mga mata nito, kundi pag-aalala. Ano po ang gagawin ko? Tanong ng bata. Parang may kumalas sa puso ni Mang Tino. Hindi niya kayang ilapit ang anak sa panganib. Ngunit naririnig niya ang patuloy na pagdaing ng hangganan. Nararamdaman niya ang pag-urong ng kanilang panangga at alam niyang kung bumigay ito, wala nang susunod. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Berto. Makinig ka sa akin, paos niyang sabi. Kung gagawin natin ito, hindi ka bibitaw sa akin. Naiintindihan mo? Tumango si Berto. Opo, ama. Sa may pintuan, bahagyang tumango ang duwende. Ilapit mo siya sa sinulid. Dahan-dahang lumapit ang mag-ama sa haligi. Ang pulang sinulid ay mahina ng kumikislap. Parang pagod na pagod. Sa labas, ang mas matandang tagapaghanap ay muling dumidiin. May isa pang malutong na tunog. Hindi na magtatagal. Ngayon, utos ng duwende. Dahan-dahang inilapit ni Mang Tino ang kamay ni Berto sa pulang sinulid. Sa sandaling dumikit ang daliri ng bata, biglang kumislap ang sinulid. Mas maliwanag kaysa dati. Napasinghap si Mang Tino. Berto, bulong niya.
Napapikit ang bata at tulad ng dati, may boses na tila hindi sa kanya nagmumula. Sa dugong tinatawag, sa lupang kinikilala, biglang umugong ang buong kubo. Sa labas, napahinto ang mas matandang tagapaghanap. Ako'y tatayo sa pintuang ito. Mas lumakas ang liwanag ng sinulid. Hanggat may liwanag na gumagabay. Sa huling salita, isang malakas na bugso ng liwanag ang kumawala mula sa pulang sinulid at sa makinang nabato ng sabay. Sa labas, napaatras ang tatlong tagapaghanap. Isang malalim at galit na alulong ang kumawala sa mas matandang nilalang. Sa loob ng kubo, napahinga ng malalim si Mang Tino. Ngunit ang duwende ay hindi pa rin ngumiti. Sa halip, dahan-dahan itong napatingin sa makinang nabato. Mas maliwanag na ito ngayon. Mas buhay. At ngayon, mahina nitong sabi. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ngayon ano? Dahan-dahang tumingin ang duwende kay Berto. Ganap na siyang nakilala. Sa labas, ang mas matandang tagapaghanap ay muling tumingala. At sa pagkakataong ito, hindi na ito umatras. Naging mabigat ang katahimikan matapos ang huling alulong. Sa labas ng kubo, ang dalawang naunang tagapaghanap ay nanatiling nakaabang sa gilid ng bakuran. Ngunit ang mas matandang nilalang ay hindi na umatras. Sa halip, tumindig ito ng tuwid at muling humakbang. Isang mabagal ngunit mabigat na hakbang patungo sa hangganan. Nanlamig ang batok ni Mang Tino. Duwende, paus niyang tawag. Hindi agad sumagot ang maliit na nilalang. Nakatitig lamang ito sa papalapit na anino at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, baka sa mukha nito ang matinding pag-iingat. Hindi na siya susubok lamang. Mababa nitong sabi. Pipilit na siya. Mahigpit na niyakap ni Mang Tino si Berto. Ang pulang sinulid ay patuloy na kumikislap, mas maliwanag kaysa kanina, ngunit ramdam pa rin ang panginginig nito, parang nauupos. Sa loob ng kubo, ang makinang nabato ay muling uminit sa palad ni Mang Tino. Mas mabilis na ngayon ang tibok. Mas malakas. Parang may gustong kumawala. Ama, bulong ni Berto. Ano yon, anak? Parang may tumatawag ulit. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. Ano ang sinasabi? Napapikit si Berto, bahagyang kumunot ang noo. Sinasabi niya, huwag daw matakot. Sa may pintuan, napalingon ang duwende. May gumagabay sa bato. Mahina nitong sabi. Hindi lamang ito basta naiwan dito. Ngunit wala ng oras para magtanong. Sa labas, ang mas matandang tagapaghanap ay tuluyan ng umabot sa hangganan. Dahan-dahan itong iniangat ang napakahabang kamay. Mas malaki, mas mabigat kaysa sa iba, at marahang idiniin sa invisible na pader. Sa sandaling iyon, sumabog ang hangganan sa liwanag. Napaatras si Mang Tino sa tindi ng kislap. Ang pulang sinulid ay kumislot ng marahas. May isa pang hibla ang napigtas. Ama, sigaw ni Berto. Mabilis siyang niyakap ni Mang Tino. Sa labas, hindi umatras ang mas matandang nilalang. Sa halip, mas lalo nitong idiniin ang kamay. Isang malalim na ungol ang kumawala mula sa dibdib nito. Parang galit. Parang gutom. Hindi natatagal ang lumang buhol. Maring sabi ng duwende. Nanikip ang dibdib ni Mang Tino. May magagawa pa ba tayo? Mabilis niyang tanong. Saglit na tumahimik ang duwende. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin sa makinang nabato. At ang boses nito ay naging mas mababa. May huling paraan. Nanlaki ang mata ni Mang Tino. Ano iyon? Ngunit bago pa sumagot ang duwende, sa labas,
May malutong na bitak na muling umalingaw-ngaw. Mas malakas kaysa dati. Ang hangganan sa pintuan ay nagsimulang maghiwalay at sa pagitan ng lumalawak na siwang, may pulang matang sumilip papasok. Sumikip ang mundo sa loob ng kubo. Sa pagitan ng lumalawak na bitak sa hangganan, malinaw na sumilip ang mapulang mata ng mas matandang tagapaghanap. Hindi na ito nagmamasid lamang. Naroon na ang gutom, malinaw at walang pagtatago. Nanindig ang balahibo ni Mang Tino. Mahigpit niyang niyakap si Berto, habang ang makinang nabato sa kanyang palad ay naglalabas ng mabilis at malalakas na pulso ng liwanag. "Ama." Mahina ang boses ng bata. Ngunit ngayon, may kakaibang katatagan na roon. Sa may pintuan, ang duwende ay hindi na umatras. Nakapirmi itong nakaharap sa siwang. Ang maliit nitong katawan ay tila handang sumalo sa anumang tatawid. "Ngayon na ang huling paraan," mababa nitong sabi. "Sabihin mo," mabilis na tugon ni Mang Tino. Huminga ng malalim ang duwende. "Ang bato at ang panata ay iisa lamang ang layunin," paliwanag nito. "Hindi upang itaboy sila, kundi upang magtalaga ng bagong bantay." Nanlaki ang mata ni Mang Tino. "Bagong bantay?" Dahan-dahan tumango ang duwende. Ang hangganan ay humihina dahil ang unang nagbantay ay wala na. Ngunit ang lupaing ito ay pumipili. Mabigat ang sumunod ng mga salita. "At pinili nito ang inyong dugo." Napahigpit ang yakap ni Mang Tino kay Berto. "Huwag mong sabihin, hindi kailangang ialay ang bata," putol ng duwende, ngunit seryoso ang mukha nito. "Ngunit kailangang tanggapin ninyo ang tungkulin." Sa labas, muling dumagundong ang pagdiin ng mas matandang tagapaghanap. Mas lumaki ang siwang. Isang mahabang kuko ang bahagyang nakapasok sa hangganan bago muling napigilan ng liwanag. Wala nang oras. "Ano ang gagawin namin?" Paus na tanong ni Mang Tino. Itinaas ng duwende ang tingin sa kanila. "Magkasabay ninyong hawakan ng bato." Hindi na nagalinlangan si Mang Tino. Mabilis niyang inalis ang tela at inilagay ang makinang na bato sa pagitan ng kanilang mga palad ni Berto. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, biglang sumabog ang bato sa maliwanag na liwanag. Napapikit ang mag-ama. "Bigkasin ninyo," utos ng duwende. At mula sa kanilang dibdib, magkahalo ngunit malinaw, lumabas ang panata. Sa dugong nagbabantay, sa pusong hindi uurong, umugong ang buong kubo. Sa labas, napaatras ang tatlong tagapaghanap ng sabay. "Itong pintuan ay aming tatayuan." Mas lumiwanag ang pulang sinulid, parang muling nabubuo. Hanggat may liwanag sa Baryo Liko. Sa huling salita, isang napakalakas na bugso ng liwanag ang kumawala mula sa bato, sa sinulid at sa mismong pintuan. Tumilapon pabalik ang mas matandang tagapaghanap. Isang galit na alulong ang yumanig sa buong kagubatan. Unti-unting umurong ang tatlong nilalang sa dilim, hanggang sa tuluyan silang naglaho sa pagitan ng mga puno. Tahimik. Ganap na tahimik. Dahan-dahang humina ang liwanag. Ang bato sa kamay ng mag-ama ay hindi na kumikislap, ngunit mainit pa rin. Buhay pa rin. Sa may pintuan, ang pulang sinulid ay muling buo. Mas matingkad kaysa dati. Napaupo si Mang Tino sa sahig, hingal ngunit buhay. Mahigpit niyang niyakap si Berto. "Ayos ka lang ba, anak?" Tumango ang bata. "Opo, ama." Sa wakas, bahagyang ngumiti ang duwende. "Natanggap na kayo ng lupa." Napatingin si Mang Tino rito. "Ibig sabihin, babalik pa sila?" Dahan-dahang tumango ang duwende. "Babalik. Ngunit ngayon, may bantay na." Tahimik na napatingin ang mag-ama sa kanilang pintuan. Sa labas ng kubo sa Baryo Liko, muling umihip ang hangin. Ngunit ngayon, hindi na ito kasing bigat ng dati. At mula sa gabing iyon,
Ang munting kubo ng mahirap na magamang magsasaka ay hindi na lamang tahanan. Ito na ang pintuang binabantayan. Wakas.